music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Hello, this is Clooney Uy. I would like to invite you to the Midnight Magic Carpet Ride. Tuwing linggo po siya ng gabi, nagsisimula alas 9 hanggang alas 10 over DWBL 1242 kHz. Wala po tayong pag-uusapan dito kung hindi magagandang balita tungkol sa buhay. Good evening! Magandang gabi po sa inyong lahat. Once again, it's a very relaxing, powerful Sunday night. Welcome po sa ating programang The Midnight Magic Carpet Ride Show. Ako po ay si Clooney Uy, ang inyong lingkod na nakakasama nyo tuwing linggo ng gabi sa ganap ng alas 9 hanggang alas 10. Of course, sa himpilang DWBL 1242 kHz on your AM band. At kung gusto nyo naman po tayong pakinggan sa internet, pwede. Pupunta lang po tayo sa www.dwbl1242bravesites.com. Who listens to the Midnight Magic Carpet Ride Show? Sino-sino po ba ang mga nakikinig? Sino-sino po bang nagtsatsagang makinig sa atin tuwing linggo ng gabi dito sa himpilang DWBL 1242 kHz? Sino-sino po ba? Ang mga nakikinig po sa atin, number 1, people who needs inspiration in life. Yung mga taong depressed sa buhay na parang walang nangyayari sa kanila. Kailangan ko ng inspirasyon, Clooney Uy. Kaya kami ay nag-aabang tuwing linggo sa The Midnight Magic Carpet Ride Show. Yan. Kaya hindi lang po alas 9, 8:30 nakatutok na kami. Number 2, people who wants to be healthy emotionally. Yan. Ano ba yung ibig sabihin ng people who wants to be healthy emotionally? Alam nyo mga sirs and mga moms, napaka-importante po sa tao yung palaging masaya. Palagi pong ganap na parang satisfied sa buhay, palagi nakangiti. Yan. Kung ganyan po ang pakiramdam natin, of course, malayo po tayo sa tinatawag na stress. And of course, alam nyo naman po, pag sinabing stress, yan po ang number 1 root cause of all major illnesses such as cancers, hypertensions, heart attacks, ayan. Kaya kahit ano pa pong isang katerbang inumin po nating mga gamot, kapag ang lifestyle po natin, ang outlook po natin sa buhay, yung hindi po tayo marunong mag-handle ng emotionally, ayan, babagsak po ang ating immune system. At pag bumagsak po ang ating immune system, ayan, madali po tayo tamaan ng mga sakit. And number 3, people who wants to be productive and financially free, especially in their business, be it part-time or full-time. Yan po ang mga nakikinig
sa atin sa The Midnight Magic Carpet Ride Show. And of course, people who wants to have harmonious relationships at least within the circle. Ano ba yun? Clooney, ano ba ibig sabihin ng at least within the circle? Napaka-importante po sa atin ang relationships, sa atin po mga magulang, sa atin po mga anak, sa atin po mga kapatid, sa atin po mga kasama sa negosyo, sa atin po mga kasama sa pwede po kung estudyante po tayo sa eskwelahan, mga classmates po natin, sa ating mga katrabaho. Napaka-importante po yan kasi kapag hindi po in harmony ang ating relationships, nandiyan na naman po, mataas po ang stress factor. Katulad po ngayon, linggo ng gabi, yung mga iba po sa totoo lang hindi makatulog dahilan bukas papasok na naman ako, maaga magigising at aabang ng jeep pagkatapos para mag-punch in para makita ko ang aking kinamumuhian na katabi sa aking trabaho. Ang mga boss kong bruho at bruha. Alam mo ba yung bruho at bruha? Ang bruha ay babaeng bruho at ang bruho ay babaeng bruha. Yan, when we say within the circle, ibig sabihin po nun, yung mga palagi po natin nakikita, palagi po natin nakakasama, yan, at least people who wants to have harmonious relationship within the circle. Hindi naman po natin pwede sabihin harmonious relationship with the President of the Philippines. Hindi naman tayo kilala nun personally. And if you are one of those I mentioned, sigurado po, dun sa apat na yon na binanggit po natin ng mga nakikinig, for sure, 1,000%, you will become an addict listening to our program, The Midnight Magic Carpet Ride Show. Nakaka-addict pong makinig sa The Midnight Magic Carpet Ride Show. Ang mga aswang. Ang mga aswang. Mag-ingat sa mga aswang sa buhay. Ano yun, Clooney? Aswang sa buhay? Opo. Nakakatakot po ang mga aswang. Mag-ingat po tayo sa mga aswang. Hindi po yung aswang na napapanood po natin sa TV, na may mga pangil, na may mga pakpak na lumilipad. Ang totoong aswang po, ang mga totoong aswang sa buhay ay ang mga vampira na unting-unting umuubos ng ating mga lakas tuwing nakikipagtungo po sa kanila. Yung sinasawag po natin kaninang within the circle. Sila po yung mga pwede nating kasama, kasama sa bahay, eskwelahan, sa trabaho, pwedeng boss, pwedeng ka-office mate, ka-negosyo, o kaya sa isang samahan. Ayan. Meron po mga tinatawag na mga emotional vampires. Ano ba yun? Opo, yan po, nangyayari po yan. Ang mga aswang, pag nakakasama po sila yung mga taong, ang bigat-bigat na makasama sa buhay. Bakit? Parang pag ito kasama ko, ako ay nanghihina, nawawala yung aking power. So, yan po ang pag-uusapan natin sa first part na ating programa, ang mga aswang. Yes, wala na po yung mga aswang na may pangil ngayon. Naku po, hindi po totoo yun. Kwento lang po ng mga yung mga nag-aalaga sa mga batang makukulit para may bata dito sa studio. para batang makulit, para sumunod. Yan, masyadong malikot, mag-imbento tayo ng aswang. Ang totoong aswang po ngayon, yung mga nakakatakot yan. Wala pong pangil. Pwede po nakabihis na maayos. Kaya pag-uusapan mo natin ang apat na klaseng aswang. At pag na-encounter natin po yung mga apat na klaseng aswang, at least alam po natin ang gagawin natin. Okay? Ang unang aswang.
Ang unang aswang, ang tawag po dyan, ang bruhang tampuhin. Baka may kakilala ko kayo. Ang bruhang tampuhin, siya po yung tipong pag hindi nasunod ang gusto, ang alam lang niya gawin, magtampo agad. Yan yung mga pinaglihi po siya sa sama ng loob. No? Napakahirap pong pakisamahan ang bruhang tampuhin. Kasi po, napaka-sensitive niya. Yan. Nakakailang gumalaw. Pag ang kasama mo po sa bahay o sa katrabaho mo o kanegosyo mo o kahit saan, nakakailang po gumalaw pag ang kasama mo ay aswang na bruhang tampuhin. Kasi po, konting ano lang yan, konting galaw, konting hindi niya magustuhan, konting pagkakamali mo, bigla ka na lang hindi papansinin. Yun. Pagkatapos nun, ipaparamdam niya na wala kang kwenta. Bakit? Kasi hindi mo siya pinagsilbihan. Ayun, yung mga ganon. Ang gusto niya, pagsilbihan mo siya habang buhay bago ka niya pansinin. Ang tawag doon ay ang bruhang tampuhin. Yan yung unang aswang po na pwede nating ma-encounter. Next, ang pangalawang aswang, ang bruhong madakdak. Ang bruhong madakdak. Ang bruhong madakdak po, sila po yung tipong pag hindi rin nasunod ang gusto, hindi niya nasunod ang gusto o nalagay sa isang hindi komportableng sitwasyon, ang gagawin niyang bruhong madakdak, reklamo ng reklamo. Kadalasan po, nagwawala pa yan, ang bruhong madakdak. O, yan. Di ba? Pag nagwala yan, ano pa yan? Minsan yan yung mga war freaks. Naghahamon ng away. Ano? Gusto mo, ubusan ng lahi? Ubusan tayo ng lahi. Kasi hindi mo ako binigyan ng soft drinks. Ayan, nakalimutan lang. Nakalimutan mo lang bigyan ng soft drinks. Sinerban mo lahat. Siya, hindi mo na maglawawala na yan. Ayan. He or she likes to confront a lot. Mahilig talagang, hoy, ikaw, yan. Maingay po itong aswang na to. Hindi po tao, aswang na to. At kadalasan, naririnig yan sa kapitbahay. Yan po yung mga maingay, yung nagwawala. Yan. Ang bruhong madakdak. Paalala po doon sa mga nakikinig, hindi po kayo yung pinag-uusapan natin. Baka may kakilala kayo. Baka katabi nyo na dyan. Katabi nyo bang matulog? Kung tinatamaan po sila, very good. Ibig sabihin, we are learning. Number 3, pangatlong aswang, ang bruhang nakakaawa. Hay. Ano ba yung bruhang nakakaawa? Ang bruhang nakakaawa. Ito makinig po kayo mabuti. Baka may nakaka-relate po kayo Sila po yung kakilala nyo, kaibigan, kamag-anak, na malapit sa inyo. No? Tapos, ang gagawin po niyan, ng bruhang nakakaawa, magkwekwento yan, mga sirs and mga moms, ng mga sad stories nila. Alam mo, ganito kasi ako, iniwan ako ng tadhana. Yung ako ay ganito, nagkabagyo-bagyo, nalugi, ganito. Wala ako inaapi ako, hindi ako pinapansin, kawawa naman ako. So, ikaw, ang gagawin mo ngayon, kakagatin mo. Ay naku. Kasi feeling mo, mas nakakaangat ka sa buhay, ang gagawin po natin, siya parang, naku, napakaswerte ko. Ito naman, parang nawala na swerte sa buhay. Kawawa naman siya. So ang gagawin mo ngayon, kukup-kupin mo ang bruhang nakakaawa. Yan. So tutulungan mo siya, tutulungan mo bigay todo kasi nga nakakaawa, naawa ka, di ba?
At pagkatapos nun, yan, ang bruhang nakakaawa, magsisimula na yang masanay sa tulong mo at umasa sa iyo. Hanggat maging pabigat na ng pabigat na sila na iyong makakasama. Pwedeng hindi mo kasama sa bahay, pwedeng nasa trabaho yan, pero kung anuhin ka niyan, talaga magiging tinatawag po nila asana at parasite. Pagkatapos yan, hindi mo na maputulan yung relationship sa kanya, hindi mo na mapaalis. Nandun na sa bahay mo, naawa ka, kinupkup mo. Aba, ikaw na ang nagsisilbi. Ikaw na ang naguhugas ng pinggan para sa kanya. No, nakataas pa ng paa habang nanonood ng TV. No? Dati nakikiawa, hindi mo ngayon mapaalis. Ayan, yan ang pangatlong aswang. Ang bruhang nakakaawa. Tapos, kapag sinabi mo na sa kanyang, ay naku, siguro tama na, nasapat, natulungan na kita, ganito, ganyan. Alam mo gagawin ng bruhang nakakaawa? Pati ba naman ikaw? Wala ka na rin pakialam sa akin. Mag-ingat sa bruhang nakakaawa. And last but not the least, ito very common to. Ang bruhang friendly. Ano? Bruhang friendly? Ang bruhang friendly po, sila po yung tipong bago nyo lang nakilala, hindi nyo talaga close. Ha? Tapos, ang umpisa, ang gaang-gaang ng loob mo sa kanila. Okay? Pagkatapos, ang gagawin ni bruhang friendly, mag-ingat po kayo ha, aalamin niya lahat ang mga tungkol sa buhay sa iyo. Ang iyong mga nakalipas, no? Pagkatapos ang iyong mga kahinaan, aalamin niyang bruhang friendly. Feeling close di ba? Parang naging close mo, friend mo, nag-share kayo ng mga secrets. Pagkatapos doon, ang magiging feeling mo ngayon, kaibigan na kaibigan mo na siya. Okay? Ngayon, si bruhang friendly, ang style, meron niyang i-request sa'yo. Pwedeng may ibebenta sa'yo, pwedeng uutangan ka, pwedeng hihingian ka, pagsasamantalahan ka ngayon, or may ipapagawa sa'yo. Pagkatapos, mga sirs and mga moms, pag tinanggihan mo siya, ano mangyayari? Ang bruhang friendly, sigurado, gagamitin lahat ang mga alam niya sa iyo kasi naging close kayo. At sigurado po, ichichismis ka niyan. Ichichismis ka niyan sa mga common friends nyo. And worst, mag-ingat po kayo, baka mag-post pa yan sa Facebook ng mga tungkol sa mga nalalaman niya sa iyo. Ang matindi doon, hindi sila sabi pangalan, pero ikaw na yun. Mag-ingat sa mga apat na aswang. Uulitin po natin, ang apat na aswang na yan ay pwedeng makakasama nyo sa bahay, sa eskwelahan, sa kanegosyo, katrabaho, ka-church, kung ano mang samahan yan. Ano? Kaya importante po, marunong po tayong mag-identify. Kaya ako po sinasabi to, para marunong lang po tayong mag-identify. Huwag po tayong magpapabiktima sa apat na vampira. Ang bruhang tampuhin, ang bruhong madakdak, ang bruhang nakakaawa, at ang bruhang friendly kuno. So, Clooney, anong gagawin namin pag may mga ganito? Ngayon ko lang na-realize habang nakikinig po kami ngayon sa The Midnight Magic Carpet Ride. Sir Clooney, hindi lang ako makapag-text, pero meron po. May ganyan sa buhay ko. Anong gagawin ko dyan? Anong gagawin? Okay, ganito po yan. Meron po tayong tinuturo na release technique. Releasing negative programmings and emotions.
tinuturo po natin to at ang schedule po natin ng releasing, ito, marami po nag-aabang ng schedules po natin ng releasing sessions. Ito na po, no? Sa darating na January 4, 2014, linggo po, magsisimula po alas 2 ng hapon hanggang alas 5 or alas 6. Minsan natatapos yan. Saan? Sa ICLA, Tandang Sora, Quezon City. Ang ICLA, Tandang Sora po, ito po yung Institute of Consecrated Life in Asia. Last November 9, dyan po tayo nagsimula, no? Nung aling pong releasing sessions. Nung panahon po ni Sir Johnny Midnight, ang ginagawa po natin every other Sunday sa Wine Museum. Pero ngayon nga, sa sobrang busy ni Clooney Uy, ang releasing sessions po natin scheduled na. Kaya sana po sa darating na January 4, 2014, linggo po yan, sa ICLA, Institute of Consecrated Life in Asia, kayo po ay umattend. Umattend po kayo doon kasi hindi po palagi tayo nag-i-schedule. Tinuturo po natin dyan paano po ma-release yung mga taong mga aswang sa buhay. Yan po ang pinaka-effective how to do it. Ngayon, Sir Clooney, ang tagal pa noon, January 4, magpapasko pa. Makakasama ko pa rin yung mga aswang na binanggit mo. Anong gagawin ko? Okay, temporarily, pansamantala, ang gawin nyo po, pag may na-encounter po kayong mga aswang sa buhay, we have to learn to say no. No. Sabi mo sa aswang, excuse me, aswang. Huwag mo akong aswangin at hindi ako magpapaaswang sa iyo. May mga gawain ako, I have goals, I have so many things to do. Goal-oriented ako at ikaw kung inaaswang mo ako, I have to say no to you. Pero pinaka-effective po dyan, attend our releasing sessions. Bihira lang po to. May bayad po ba? Yes. Ang bayad po ng registration and entrance is only 200 pesos. Kasi po nagbabayad po tayo ng room. Ito pong ICLA, yung Institute of Consecrated Life in Asia, ano po to? Eskwelahan po ito ng mga seminarista. Kaya napakatahimik doon. Ang ganda po mag-discuss ng releasing sessions. Yung mga releasing negative programming sa mga nakabaon na sa atin matagal na. You know why? Yung mga aswang na binanggit ko, ina-attract po natin yan. We are attracting those people in our lives na hindi po natin unconsciously gusto. Pero dahil lang po nakabaon, yung mga aswang, nandiyan po, ina-attract po natin yan. Kaya we have to remove and release it. And how are we going to do it? We will teach you how in our releasing sessions. Okay? For more details, you can text us at 0923-615-6537. 0926-615-6537. Yes! Eto na ang iniintay ng mga hindi aswang. Eto na ang iniintay. 3 years in preparation. 3 years in preparation. Okay. Napaka-special po itong gabing ito. No? Kasi po, meron po tayong invited guest. Ngayong gabi, nakakatuwa po ito. As announced, diba? Alam nyo naman po, 'di ba, for 3 years, meron po tayong, ako katulad ko po, si Clooney Uy is a traditional businessman. Meron po tayong tindahan dati diyan sa mga malls, no? Nandiyan ang negosyo ko noon. Kung naaalala nyo pa po yung River Flow Solin dyan. There was a time na hindi po naging talagang wala na. Lugi po tayo. Pero as a businessman, minsan ayaw po natin, it's very hard to let go. Bitawan ng mga bagay-bagay na, naku, pag binitawan ko ito, nakakahiya. Ayan. Until we learned how to release and let go. 3 years ago, yung the dream business po na tinatawag natin, na pinopromote natin 3 years ago pa with Sir Johnny Midnight, doon po, di ba, sinumilan po natin yung negosyong ito. At nakakatuwa, parami po ang natutulungan nitong
negosyong ito. Yung tinatawag po na the dream business. At ang magaganda po dyan, yung mga simpleng ordinary, may ganun ba? Yung mga hindi natin nakala na mga ating pong mga kababayan, pwede pala kumita ng sobra-sobra at milyon pa. Okay? So, ngayon pong gabing ito, wini-welcome po natin sa studio ang isa po sa mga ang alam ko lang, actually first time ko siyang makakaharap ng kwentuhan kasi po dun po sa ating negosyo, napaka-busy po. Busy ako, busy rin to sila, ito mga kasama natin. Minsan nagkakasalubong na lang po tayo, nagkakawayan lang po tayo. Hi sir, hi ma'am. Ayan. Tapos makikita mo, uy dati lang tong ganito, ganyan ah. Ngayon nakabili na ng sasakyan. Ay ba nakabili pa ng bahay. Aba, ang lalaki ng cheque, nakapost po sa Facebook. Ayan, di ba? So, ngayong gabing po, I would like to welcome isa po sa mga very successful doing the dream business. At natutuwa po ko at pinagbigyan po tayo niya na ma-interview for the first time. At yun, tanong natin sa kanya kung ano mga naging sekreto niya at ano mga ginagawa niya kasi dati po siyang kasangbahay. Naging kasangbahay po siya, di ba? Natutuwa ako, alam nyo, yung kasangbahay. Ngayon ko lang narinig yan. Dati ang tawag namin sa kasambahay during the 80s, katulong. Ngayon, medyo gumanda, kasambahay. Okay? Which is okay kasi being a kasambahay sa bahay is not a very easy work. Mantakay mo, nakikisama ka, may amo ka, tapos magkano lang kinikita mo. Dati po siyang ganun, tapos ayan, bayaan na po natin siya magkwento, pero ngayon, sobra-sobra na po ang kanyang kinikita dito. At basta, eto na. Tatawagin na po natin. Let us welcome, kailangan yung mga palakpak natin malakas kasi napaka-special itong taong to, no? To our studio, eto na! Isang ahu! Let us welcome Miss Mary Dagohoy. Hi, Ma'am Mary. Ayan po yung mic niya. Hi. Yun, ang ganda naman ng boses. Unang pa, hindi ko maririnig. Ayun. Good evening po, Ma'am Mary. Yes, good evening, sir. Ayun. Kamusta ka na? Okay lang po. Okay naman. At, yan. Marami pong nakaabang at nakikinig po sa atin ngayon, ano? Ay, grabe. Yan, talagang grabe, no? Hindi ka naman kinakabahan. Hindi naman. Ayan, very good. Okay, marami po nakikinig sa atin ngayon. Gusto nila malaman, paano ka ba nagsimula dito? Or bago ka magsimula, bigyan nyo muna kami ng background nyo, ma'am. Bago ko nakilala si Dream Business, Ayan. may maliit ako ng sari-sari store, 10 years yon. Pero wala akong makita na pag-asinso. Mm-hmm. Pangalawa, kahit gulong ng bisikleta, wala akong mabili. Pero, yung dream business ko, nakikita ko talaga dito ako yumaman. Wow. And then, talagang unti-unting binabagong buhay namin. At saka mataas ang pangarap ko. And then, mahirap lang pamilya namin. Talagang ako yung bunso. Mm-hmm. Ako ang laging inaasahan sa pamilya. Kaya, nung nakita kong dream business to, grabe. Lahat ng mga kapatid ko, especially nanay ko, natutulungan ko. At least, sa 84 years old na nanay ko, nakita pa niya na naging millionaire ako sa dream business ko. Wow. Kailan po kayo nag-start dito sa negosyong ito, Ma'am Mary? Nag-start ko na invite ako na dream business is 2012. Pero 2012, okay. Pero nung tinatrabaho ko sa Royal, sa dream business ko, okay lang. January. Doon ko... January 2013. 2013. Mm-hmm. Okay. So, mahirap nang umpisa yung dream business ko kasi wala talagang, naniniwala. Pero, nakikita ko, dito lang pala, malaking kikitain ko. Talagang tiyaga. Okay. Inaral si dream business. Kung
hindi ko alam na talagang sobra-sobra parang kinikita pag yung tinatrabaho mo talaga, yung seryoso. Grabe ang balik. Hindi, wala akong excuse. Kumbaga, kung nag-aaral na ako ng elementary hanggang high school, yun lang natapos ko. Kung siguro, gusto ko man matapos ng college pero walang pira ng mga magulang ko. Pero kung natapos ko man lang yung kolehiyo ko, siguro hindi ko alam kung ano rin mapapasukan ko ng trabaho. Ayun. Pero dito sa dream business, grabe. Grabe talaga. Ma'am, 2012, 'di ba? 2012 po kayo nag-start. Tapos 2013 nyo hinataw. Ngayon po 2014, ano na ang mga achievements nyo, no? Achievements nyo ngayong ito bago magtapos ang 2000. Ano na mga naging na-acquire nyo dito sa negosyong ito? Dati kasi 'di ba sari-sari store. Okay? Ngayon from sari-sari store na ikwento ko, naging kasambahay pa kayo noon. Yes. Okay. Bago noon, bakit sari-sari store ang pinasok nyo? Pagkatapos, bakit sari-sari store? Usually, bakit pag negosyo, bakit sari-sari store kagad na nasa isip? Wala akong ibang business na ilalabas kung hindi yung sari-sari, maliit na sari-sari store. Kasi wala akong ideya na business na bukod pa sa sari-sari store. Kasi kung alam ko lang, kumita lang akong ganito kalaki kasi nangupahan kami. Kasi yung asawa ko nag-tricycle. Parang hindi sapat yung... Ang asawa niyo po, tricycle driver that tricycle time. driver, Okay. 10 years yun. Tapos ako naman, may kunti akong naipon yung kasambahay ko dati. Talagang nagtitinda muna ako sa halagang 2,000 muna. Hindi ko alam, palago ko sa loob ng 10 taon. Pinuhunan niyo 2,000. Pinuhunan. Yun. So wala akong ibang ideya na ano bang business kasi wala naman akong pirang ganun kalaki. So yun lang, sari-sari store. Ilan years kayo naging nagsari-sari store? 10 years. 10 years. Doon sa 10 years na yun, doon sa sari-sari store, kamusta naman? Ilan naipon nyo doon? Nako. Naipong Walang utang. naipon utang. Ilan naipong utang? Wala. Okay. Ayun. Tapos, saan nyo nalaman itong negosyong ito? Tunda Dream Business. Paano nyo nalaman? Sino nag-introduce sa inyo? Ayan. Si Max Padua. Max Padua. From Jinsan. Nasa Jensan po siya. Opo. Tapos kayo nandito sa Manila. Opo. Paano nangyari yun? Nasa Jensan sa tapos nandito kayo? Bali, pag uwi ko ay tinawagan ako kasi alam niya na mahilig ko sa business. Pero hindi ako naniwala. Mga 6 na buwan pa yon bago ako naniwala. Kasi nga, nung puhunan kasi hindi ko kaya. Pero kinulit niya ako eh. Tawag, kasi makakabili daw ang kutsi. Ang pangako, makakabili ka daw ng kotse. Ayun. Okay, sige. Hindi mo yayaman. Okay. Tapos malaking kitaan. Ganon. Tapos, pinuntahan ko, saan bang office nyo? Ito. Maganda tong dream house to. Dream business. Okay. So, Pinunta mo muna sa office. Pinuntahan ko. Kasi, Umattend ka nung free business presentation. Yun. Okay. Nung pagka-attend ko, talaga hindi ko nakatulog. Okay. Unang upo nyo sa dream business presentation, hindi na kayo nakatulog? Hindi na po. Okay. Tapos yun, napag-isipan ko, maganda to. Kasi, ang puhunan lang napakaliit, pero ang balik, yayaman ka dito. Okay. Yun. By the way, si Ma'am Mary Lagohoy po, doing the dream business, siya po ay kumita po after 1 year, tama po ba? 1 taon, isa po siya sa kumita ng 1 million up. Ulitin ko po. After 1 year doing the dream business, kumita po si Ma'am Mary Lagohoy ng 1 million pataas. At hindi lang po yun, at natutuwa ako bago po ang sa kanilang sasakyan, nakabili po siya ng adventure, di ba? Ayan, magka-convoy po kami kanina at nagkita kami sa Ortigas. No? Natutuwa. At yung sinasabi niyang tricycle driver na asawa niya ay ngayon personal
driver na niya ng bagong sasakyan. O, di ba? At ano pa po latest achievements niyo, Ma'am Mary? Na hindi ko alam. Kasi yun lang ang nabalita sa akin, no? Yung nakikita ko naman kayo, na-awardan kayo no, ng first million, tapos nakita yung sasakyan. Ano po ang mga dagdag achievements? Marami pa kasi. Dati, nakatira kami ng squatter area. Sa dream business ko, nakakalipat kami ng magandang bahay. Nakakasama ko yung dating mga kapitbahay ko, mga squatter din. Saan po yan? Isang squatter area? Sa CAA Las Piñas. Okay. Para po sa mga nakikinig ng mga CAA Las Piñas sa mga squatter, kamusta po kayo dyan daw? Sabi ni Ma'am Mary. Okay. At kayo ay mabuting balita po. Pwede pa po magbago ang buhay natin. Yan. Tapos po, ayan, sige tuloy niya. Nagkalipat kami ng magandang bahay at saka ang sarap. Naka-aircon. Wow. Dating hindi ko maranasan. Nakalipat. Bumili po kayo ng bagong bahay? Nakabili na po? Actually, dream house. Pero nakalipat kasi magandang parang townhomes. Okay. Wow, okay. So from dating squatters area, nasa townhomes na kayo. Okay. Ano pa, ma'am? Siyempre, yung mga nakukuha ko dito, yung mga lupa namin dating nasangla na malaking pira. Okay. Kasi wala nang ibang magsulbad sa problema kundi ako lang. So, pwede umiyak. Naluluha siya. Okay. Nakakaluha naman talaga. Okay. So, yun. Hindi ko alam na sa dream business pala, dito ko makukuha lahat. Lahat ng pangarap ko unti-unting na nakukuha. Yan. Galing. Woo! Grabe dito. Yes! Yun po si Miss Mary Dagohoy. Okay. Ma'am Mary, marami po nagtatanong. Sabi, ano ba yan? Di ba ang iyong negosyong yan, di ba mahirap ba gawin yan? Ayan. Anong masasagot niyo po ron? Para sa akin, mahirap. Pero pag inaral mo sa dream business, madali na lang. Pangalawa, siyempre, pagsipagan mo, lahat namang trabaho sipagan natin. Pero, ganun pa rin eh. walang mangyayari. Ma'am, nasabi niyong pag-aralan, paano po pinag-aaralan ng dream business? Paano ba pinag-aaralan yan? Atin ng mga, training. May training sa available. Okay. Ibig sabihin po, once na magsimulan mo, pag nagustuhan mo yung negosyo, anong una-una mong gagawin? Kunwari ako, may nakikinig po, nandyan, doon yun sa inyo, doon sa dating squatters. Aba, buto si Mary. Totoo, narinig ko, nagsasalita sa radyo. Mama na pala. Nagbago na buhay. Dati kapitbahay lang namin yan. Hindi ko matanong, ako'y nahihiya. Padaanin ko na lang kay Clooney Uy. Okay? Ano ang once na nasimula mo, ano ang unang gagawin natin para maging successful dyan sa negosyong yan? Siyempre, i-introduce mo yung dream business mo. Invite. Tapos, siyempre, business yan eh. Sipagan mo. Parang tindahan ba na kailangan lagi ka nakatutok dyan. At saka, kung ano yung sinasabi na talagang aralin mo lang at kopya-kopyahin. Mahilig ko sa kopya eh. Sa elementary, kaya madali lang kopyahin tong dream business. Yun, kinopya ko lang. Kinopya-kopya. Kanino ka nang kopya, ma'am? Siyempre, yung mga taong nag-successful. Ayun. Napaka-importante yun kasi mahirap na. Baka ang kopyahin natin yung mga taong
ang hindi naging successful, no? Ang mangyayari po sa atin, ganun rin po mangyayari. Okay. So, doon sa 1 year na yan, in your, coming from your own words, pag may nagtanong sa'yo, Mary, paano ka kumita ng 1 milyon sa 1 taon? Paano mo ginawa yun? Paano mo sinasagot yun, ma'am? Sabi ko, wala akong, yung lahat ng taong masalubong ko, basta nakangiti sila, makakausapin ko yan. Di ba parang baliw yun? Di ba? Baliw na nga eh. Baliw! Okay. Sino pa namang hindi nababaliw na ang kitaan dito unlimited. Okay. So, kahit saan ako pumupunta, pag may taong masalubong, hindi ako nagpa-flyers, hindi ko nagbibigay ng mga ideya nga Basta nakangita lang, nakismile, kunwari, ma'am, saan ka pupunta? Pag sinasagot ako, yun, i-open ko na yung dream business ko. Ganun lang. Tapos nasasagot nyo kaagad? Opa. Okay. Ay, nung umpisa, nung nagsisimula kayo, alam nyo kaagad sagutin yan? Hindi, mahirap. Mahirap. Paano nyo napag-aralan? Gano'ng katagal? 1 month. 1 month lang? Kasi ito po si Ma'am Mary, nagkakasalubong kami palagi diyan dito sa sa opisina po namin sa QC. Napansin ko po sa kanya, napakasipag po umattend ng mga trainings. Talaga pong inaaral niya. Ma'am Mary, ang trainings po ba sa The Dream Business may bayad? Wala. Okay. So, libre po pala 'yun, no? Ibig sabihin, kailan po nagaganap ang mga trainings? Monday hanggang Sunday. Walang walang tigil. Monday hanggang Sunday. Wow. Ngayon po, ilan na po mga naniwala sa inyo? Nako. Pag makita nila yung chiki ko, baliw na. By the way, naka-post po sa Facebook doon sa The Dream Business featured in the Midnight Connection, saka doon po sa doon sa Facebook page po natin. Ayan, ano po ba yung Facebook page? The Dream Business featured the Midnight Connection. Nakita nyo naman po doon, pinost ko as per announce na yung mga cheque po ni Ma'am Mary saka yung picture niya, no? Kaya makikita nyo po talaga yung ang mga nilalagay po namin doon. Taxed na yan, di ba? Binawasan na yun, di ba? Yung mga cheque po natin yun. Kaya, ayan. Pagkatapos po, ito. Ano po doon sa mga nagtatanong naman, sabi, Ma'am Mary, di ba yan? Benta-benta. Yan. Hindi ako mahilig magbenta. Paano gagawin ko? Pwede ba yan? Pag mahiyain ako? Yan. Pwede. Mm-hmm. Kasi, pag mahiyain ka, tapos sabihin mo na magbenta-benta, hindi ka makakabenta kasi mahiyain, invite mo. Mm-hmm. Maraming mahiyain dito at yumayaman. Kasi katulad ko naman dati, mahihain ako. Kasi lagi na ako nakamukmuk sa bahay. Na laging sa tindahan. Mm-hmm. Nagtaka nga sila bakit ako madaldal na ng pagdating sa dream business. Kasi dito pala, pag nakita mo ang dream business na kumikita ka, talagang ilalabas mo yung busis mo. Ilalabas ang busis. Ang nakakatawa doon, lahat po yan, masasabi po muna natin, pag walang training, ano mangyayari? Ay, hindi mo alam yung paano yung dream business mo pagalawin. Kailangan aralin. So talagang ang iyong mapapayo, kapag una-una akong ginawa akong negosyo to, ano una nilang gagawin? Training muna. Dapat aralin talaga sa loob ng 1 buwan. Hindi lang 1 buwan. Ang pagbebenta po ba tinuturo din sa dream business? Pagbebenta? Tinuturo naman, pero mas madali pagbebenta-binta. Pero mas madali lang sa akin yung package. Oy. Okay. Para po sa nakikinig, ang pinag-uusapan po, when you say package, yung mga products po kasi dan, distributor po we are distributors of 35 product lines. Ngayon, pwede po nating ibenta ng retail. Kami po, mga independent distributor po kami. Ngayon, pwede po natin i-distribute niyan, retail sa wholesale. Ang lumalabas po kasi, si Ma'am Mary, mas magaling po siya sa wholesale. Pag sinabing package wholesale yon. So doon, pag ganun, mas mabilis po yung income. Ngayon, ano po ang pwede nyong, may mga tips ba kayo, may mga sikreto kayo na pwede nyong ma-share paano ganun kayo kabilis kasi
1 million 1 year para sa wala namang experience sa ganitong negosyo. Pagkatapos po dating sari-sari store, dating kasambahay. Ngayon ganun siya katindi. Ano ba ito? Mag-distribute wholesale. Ano pwede nyo ma-share ng mga tips, ma'am? Ako kasi, sinasabi ko yung totoong buhay ko. Mhm. And then pag mag-close ko na yung tao, sinasabi ko agad, ilan kukunin mo? 31 o 15? Na packages. Packages yon. Wow. Pag hindi sila makasagot, sabihin ko naman, 15 o 7. Yun, doon lang pagpilian. Okay. 15 or 7 packages. Okay. Pero pag sinasabi yung 31 o 15, pag sinasabi 15, so huwag ka na magbanggit ng iba. Ayun pala yun. Okay. Ngayon, ang nakakatawa po kasi dito, no, just to add on, hindi, sa tingin nyo ba, mahirap magbenta ng package? Sa akin, hindi. Bakit? Kasi maniniwala yung tao kasi nakikita kasi yung sistema. Pag makita kasi nila, madali lang. Mhm, mhm. Kaya, siguro, madali lang kung mag-close ng ganun karami ng packages. Mhm. Kasi pinapakita ko nilang sistema nila ng dream business. Mhm. Yun. Ngayon, naniniwala ka agad sila sa'yo? Opo. Di ba nung umpisa hindi? Sabi Hindi. mo. Hirap. Ngayon, bakit Gusto ko nang umiyak. nung umpisa hindi sila Umpisa. naniniwala? Opo. Sa tingin mo ba sila hindi naniniwala noon? Hindi ako nakikinig sa kanila. Okay, Yung hindi wait. sila naniwala, di ba? Okay, ulit. Hindi sila naniniwala noon kasi hindi ka marunong makinig sa kanila. Hindi sila naniwala noon, di ba? Mm. Kasi alam nila ganyan-ganyan, Oo. bla bla bla. Oo. Pero hindi ko sila pinapakinggan Oo. na bahala kayo, hindi kayo maniwala sa akin. Okay. Kasi at least ako, alam ko yung dream business. Okay. Doon ako nag-focus sa mga taong hindi ko kilala. Yun ang mas naniwala sa iyo. Opo, Yung mga hindi ko kilala. okay. At yung mga hindi nyo kakilala, saan nyo nami-meet yan? Siyempre, sabi ko kanina, pag magsalubong kita, pag nakakinti sa akin, patay ka sa akin. Grabe, patay no? Pinatay. Okay. Dream business ka na sa akin. Ayun. Basta nakakangiti, kakausapin nyo na talaga. Opo. Kasi dito kasi sa dream business, kailangan happy ka lagi. Ah. Kangiti ka lagi kahit How do you manage? At paano nyo ginagawa yan palagi nakangiti? Hindi ka ba nagkakaroon ng mga hang-ups, mga problema rin sa araw-araw? May problema naman sa araw-araw pero sa loob lang bahay. Pero pag nasa labas ako, pag dala-dala ko yung dream business ko, lagi ako nakangiti. Ganun ako sinasama ko yung biro hanggang makuha ko yung loob nila. Kumbaga, it's one example na if you're enjoying what you're doing, katulad ni Ma'am Mary, pag nag-e-enjoy ka po sa ginagawa nyo, talagang nakangiti, no? Nakangiti mong gagawin ang negosyo. So ano pa? Bigyan mo pa ako ng tips. Ang binibenta ko, packages. It's either 15 packages or 31 or 15. Pag 7. Ano pa bukod doon? Pag umayaw, anong ginagawa? Pag umayaw? Oo. Wala namang umayaw sa akin eh. I like that. Walang umaayaw sa'yo. Sa 10 nakakausap mo sa isang linggo, sa isang araw, ilan yung ayaw. Sa umpisa, may kinakausap ako 10. Wala talaga. Siyempre, tinuloy ko pa rin. Kasi sabi ng dream business sa training, tuloy ka lang. Tapos, pag andyan na, kasunod na yan, 20 na naniwala sa'yo. Dumating ba sa point, ma'am, na ayaw mo na ituloy? Yes. Talaga? Bakit? Paano? Kasi, walang naniwala unang-una. Maraming doubt. Sa umpisa? Umpisa. Sa umpisa talaga, okay. Siyempre, masakit pa unang negative yung mister ko. Ayaw niya. Pero, Si Sir ayaw pa, ha? ayaw. Parang hindi ngayon, eh. Okay. Ayaw. Tapos? Masakit kasi lahat ng
na-encounter ko na kasi wala na yung tindahan ko, napabayaan ko. Yung sari-sari store. Na sinasabi nilang, wala na yan. Nga na yan. Masakit, di ba? Dumating Lugi din, na rin ba yung sari-sari store mo nun? sobra. Lugi. Kasi napabayaan ko. Sinabaliw na ako sa dream business. Okay. Dumating ng punto talagang isang buwan mahigit wala na talagang naniwala. Yung nilapitan ko, si pinsan ko yung dito. Kaluukan. Wala na talaga. Naniwala siya lang una. Tapos, inaral ko ulit. Dumating din punto nung walang-wala na talaga ako. Doon ko napag-isip, ano ba yung pinasok ko? Tama ba to? Yun, sabi ko. Kasi wala nang tindahan ko eh. Sinisira na yun sa may-ari kasi nga ayaw na. So sabi ko, pag hindi ko to ituloy, lalo parang mapanalo sila sa sinasabi ko. Okay. Yun. Sobrang hirap ng umpisa. Wow, kung babalikan talaga natin no? Yung mga hirap, no? Pero ngayon, Ma'am Mary, average nyo po, average income, sabihin natin per monthly. Yung gitna, yung gano'n. Magkano po tayo ngayon? Sir, sa ngayon, mag-rate pa ako sa 100. 100,000 a month. Okay. Ulitin po natin. Si Ma'am Mary ay nagwa 100,000 a month. Okay? Pwede nyo ba sabihin dito kailangan magaling ka? Dito sa dream business, hindi ibig sabihin magaling lang ang panalo. Kasi katulad ko, hindi ko magaling eh. Hindi ko linya to. Pero naging dream business madali lang kasi nakapokus ka eh. At saka minahal mo to. Parang napangasawa ko na tong dream business. Iyon. Tapos, sigurado naman, si Sir, kamusta na? Kumukontra pa ba hanggang ngayon? Ay, hindi na. Hindi na, no? Kasi nung umpisa lang yun. Nung kumita na ako ng chiki 20,000 isang linggo, 10,000, sabi niya, okay to panalo. Then sabi ko naman, magkakutsi tayo. Sabi, totoo ba yan? Pero yung naging totoo nga, 3 months lang, nalabas ko yung kutsi ko. Nako, siya lang nag-drive. Wow. Hindi na ako pinapahawak sa manubila. After 3 months ba, ikaw bumili ng bagong sasakyan? Opo. 3 months? Wow. Tapos nakalipat po kayo sa bagong bahay? 1 year mahigit. 1 year. Wow. 100,000. Gano'n na pala kalakit kita si Ma'am Mary, no? Nakikita, nakakasalubong wala. Last year, magkasama tayo sa Christmas party, nung sa Millionaire Circle. Wow! Text messages. Good evening po. Good evening po. Sobrang nakaka-inspire ang success story ni Ma'am Mary Dagohoy. Nakakadagdag po ng excitement para ipagpatuloy ko ang pagnenegosyo sa The Dream Business. From Larry Araniego of Camias, Quezon City. Good evening po, Sir Clooney. Nakikinig po kami sa magandang programa nyo sa radio. Marami na naman kaming natututunan. Salamat po. From Mila po ito ng Novaliches, Quezon City. Announcement. Marami po nagtatanong kung kailan po yung releasing sessions. Ang releasing sessions po natin will be on January 4, 2015. That will be a Sunday. It will start 2 p.m. Up to 6 p.m. Saan po? Sa ICLA. Ano po ba yung ICLA? Institute of Consecrated Life in Asia. Ang una pong releasing sessions po naganap po last November 9. Ngayon po, ang kasunod po sa January 4. Doon po sila gustong umattend, meron pong bayad yon. Ang bayad po 200 pesos lang para po dun sa pwesto. And bring your own baon. Of course, we will provide coffee, no?
Ano ba pinag-uusapan pag doon sa releasing sessions? Ang releasing sessions po usually, ang pinag-uusapan po natin diyan, paano magtanggal ng bara ng mga negative programming sa nakaharang. Ano-ano ba yung mga negative programming? Sa example, gusto mong umasenso sa buhay. Napakasipag mo. Lahat ginagawa mo. Pero parang wala nangyayari. Ang naa-attract mo mga tao, niloloko ka, pinababayaan ka, parang baliktad. Ibig sabihin po nun, may nakapasok mo ng mga negative programmings pa. No? Example, gusto ko ng bagong sasakyan, gusto ko ng bagong bahay at lupa. Pero, may nakabaon po sa atin na hindi ka magkakaroon yan, hindi ka magkakaroon yan. Na yan po, naituro lang po yan, narinig sa atin, pero pumasok po sa mga programmings. Habang yan po ang nagiging unconscious paniniwala natin, hindi po matutupad yung mga pangarap natin yun. So, paano po matanggal yan, Sir Clooney? All you have to do is attend. Tinuturo po natin ang releasing sessions sa January 4 po. Again, January 4 po. Itala nyo na po sa inyong mga talaan. January 4, sa IKLA po. No? And for more information, you can text at 0926-615-6537. The Midnight Magic Carpet Ride Show po pala, mapapanood nyo na rin po. Actually, hindi mapapanood. Maririnig nyo na po. We are uploading our past programs po sa YouTube. All you have to do is to type The Midnight Magic Carpet Ride, tapos DWBL. Tapos makikita nyo yung channel, The Midnight Magic Carpet Ride Show. Nandun po yung mga past programs. Katulad po nito, kung gusto nyo ng replays, mapapakinggan nyo po ulit ito. Within the week naman, ina-upload po natin. No? Ma'am Mary, so ano po ang pwede nyong mai-advise sa atin pong mga kababayan na sa tingin nila parang ano ba, may pag-asa pa ba itong buhay ko? Puro lubog-lubog na ako sa utang. Ngayon pwede pala kumita ng 100,000 a month. Yan. Para ang sasabihin ko sa inyo, itong dream business, ito na yung tuwid na daan. So, kumita talaga kayo nito pag sinipagan nyo lang. Pag ginusto nyo, napakaganda. Kasi dito sa dream business, talagang napakaganda eh. Talagang marami kong natutulungan ng tao. Hindi lang sa ibang tao, kundi sa aming mag-asawa, unti-unting binabagong buhay. Ituloy nyo yan. Ituloy. Para mo naman doon sa gusto magsimula, anong pwede nilang gawin? Ayan. Yung bagong simula, huwag kayong magduda pa. Talagang maganda to. Huwag kayong manghina pag may mga ayaw. Ituloy nyo kasi kung may mga pangarap tayo, sobrang makakatulong si Dream House. Ay, Dream Business. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Miss Mary Dagohoy. Actually, kasama niya po sa studio yung kanyang inspirasyon, si Sarah. No? Pag nakita nyo, hindi talaga kayo maliliwalang, wow, tricycle driver dati yan. Nakakatuwa. And again, I'd like to say thank you po sa lahat po na palaging sumusubaybay every Sunday night
dito sa ating pong The Midnight Magic Carpet Ride Show. Nangyayari po to every Sunday po, no, alas 9 ng gabi hanggang alas 10. And dito po lang sa DWBL 1242 kHz, serbisyong publiko, at pwede nyo po tayong pumunta sa ating pong website sa www.dwblbravesites dwbl1242.bravesites.com. Kung hindi po kayo makakapakinig sa transistor, pwede po tayong makinig via internet. Again, this is Clooney Uy riding back to his Magic Carpet Ride Show. Maraming salamat po sa mga sumama sa amin. And of course, Ma'am Mary, maraming salamat po sa inyong pag-unlock sa ating invitasyon. At makikita nyo pa po ang whole interview. Mag-upload po tayo sa YouTube. On Sunday, we will be having our date again. Bye-bye! Top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program.